and this gift of the SPD Farm family. I wake up this morning, it's a brand new day. Pumuli sa ating lahat. Special po ang choir natin kasi pinamumunahan ng champion sa Family Feast, si Miss Jen. Tatanungin ko po kayo, ano ang special sa buwan ng September sa ating farm? Sabi ni Ma'am Joy, ang anniversary natin sa ano? Feast day. Maliban sa mga nagdiriwang ng birthday, feast day ng SPD, birthday ng SPD, kaya September 8. Birthday din ni Mama Mary. Kaya ang birthday ng ating kongregasyon ay sabay sa birthday ni Mama Mary. Huwag natin kalimutan yun. Pangalawa, sabi ni Ma'am Joy, anniversary. Hindi lamang yun. Ang September ay mahalaga sa akin at dapat maisa isip natin, no? Dahil September nagsimula ang paglilinis dito sa farm. September 2020. At ang unang empleyado ay sino nga? Si Ronel, sino ba? Si Ian at saka silang pinakamatanda sa farm. At hindi lamang yon. Yung buwan na yon, naalala ko, yung inspirasyon ko, binabasa ko palagi nung Laudato Si na document ko, Francis, kasi tinuturo ko yun sa seminaryo at saka sa Manila. At alam ko, panahon yun ng season of creation. Kaya, ang pagsilang ng SDP Farm ay nakaugat doon sa isang pagdinilay sa hamon ng ating Santo Papa na matugunan natin ang pangangalaga ng ating kaligtasan. Ang pagninilay na nakaugat sa isang misyon ng simbahan at misyon din ng ating kongregasyon ng SPD, yung tinatawag na justice, peace, and integrity of creation. Apat yan. Biblia, mission, communication, at saka JPIC. Doon ipinaglihim ang misyon ng ating farm. Amen? Maliwanag ba yun? Kaya kung ano yung nakikita nyo sa paligid, gusto kong paintindihan nyo. Bakit Sacred Heart? Kasi si Arnold Jansen, ang founder ng SPD, bago siya nagiging founder, isang diocese na pare. And he was devoto siya ng Sacred Heart na sikat sa Europe. Kaya, ang lugar na yun, ang pinakamataas ng buong farm. Kaya isang inspirasyon sa akin siguro, na nandoon yung Sacred Heart. Kaya tamang-tama siguro, dito tayo mag-isa para maibalik ko yung inspirasyon. Sacred Heart. Kaya nakikita niyo ako, kung maaari, walang Friday na hindi ako umiikot dito para magdasal. Kasi ang araw ng Sacred Heart is good at every Friday. Intindihan nyo? Kaya magdebosyon kayo doon. Yung Virgin of the Poor, ano sa pang-inspirasyon nun? Kung bakit siya ang ginawang patrones natin? Dahil January 15 ang feast day ni Arnold. Dalawang bagay ang feast day ng SBD ng kongregasyon, September 8. Pero yung feast day ni Arnold, yung pagkamatay niya, January 15. At doon din yung araw na nagkaroon ng apparition
si Virgin of the Poor doon sa Belgium. Naintindihan nyo? Kaya ang Virgin of the Poor, malapit din sa puso ng mga SBA. Ang estatwa at devotion ng Virgin of the Poor, ang nagdala sa Philippines ay mga SBA. Kaya ang gusto kong i-share sa inyo, ang lugar natin, ang pang natin, ay isinilang bilang pagtugon sa isang misyon. Misyon ng Diyos Ama, misyon ni Jesus. Ang kanyang, nung binisita ako minsan, nang galing ng Vatican ng mga Jesuit na pari. At tinanong nila ako, Father, bakit may Sacred Heart sa Laudato Si Pat? Ang tanong ko sa kanila, maibabalik lamang ang kagandahan ng sanlibutan at ang mundo pag ang puso ni Jesus ay maghari sa sanlibutan. Kasi ang puso ni Jesus hanggang ngayon, ay naalala natin, nagdurugo yan. Di ba? Pero ang dugo na yon ay dahil ito ang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. At every time, maalala natin yung dugo na yon, maalala natin ang mission natin na kahit sugatan tayo na nagtatrabaho sa SBT Farm, na bahagi ng SBT Farm, kahit sugatan ang puso natin, tayo rin ay tinatawag na magmisyon, na magmahal sa kapwa-tao. At yung ebanghelyo natin tamang-tama kasi isinugo ni Jesus ang mga apostoles para magmisyon, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, di ba? May sakit ba kayo? Ako meron, mataas ang sugar. Ang dahilan daw, paano yung stress kasi nakakataas ng sugar at cholesterol. Kaya, nagtatanggal ako ng stress, Joseph. Pag nakita ko si Yoli, ayan, talagang natatanggal yung stress ko. Lalo na pag nakasombrero doon na linis lang ng linis. Pag kinukulit ako ni Enzo, nila siya. Tayong lahat ay may sugat ang bawat isa sa atin, di ba? Sugatan ang pamilya natin, yes o no? May sakit ang pamilya natin, pero hindi kailangan magamot ang sakit ng pamilya natin bago tayo tumugon sa pagmimisyon. Ako ba, akala nyo, walang problema sa pamilya ko? Grabe rin. Kaya yung problema niya sa pamilya nyo, pare-parehas tayo. Di ba? Kaya lang, may demonyo ba sa pamilya natin? Meron din. Kung minsan, there is the devil in us. Pero, bilang kabahagi ng SBT Farm, na tumutugon sa misyon, bawat iniikutan natin, may chapel, may Sacred Heart, may grupo na pangalan ng mga propeta, mga santo. Sana, gamutin din natin ng konti ang ating mga sakit at mga sugat. Sana maibahin ng konti, kahit konti, konti. At masasabi nyo sa kapitbahay nyo, saan ka nagtatrabaho? Sa SBT Farm. At nagsusumikap ka rin na magiging mabuting tao. Kita nyo naman kami, pari kami, pero minsan, kita nyo rin ang kahinaan namin, di ba? Pero hindi ibig sabihin na dahil mahina kami, hindi na kami maglingkod sa Diyos. Mahina kami, pero nagsusumikap din tumulong. Tama yun, Joseph? Alam mo, pag natutulog ako ng gabi, sa seminaryo, sabi ko, Lord, pagod na naman ako. Pero kanino ang pagkapagod na ito? Para kay Edwin ito. Di ba? So, pagod na naman ako, pero kayo, umuwi kayo pagod. Siguro pag nayakap na yung anak ninyo, nawala lahat ang pagod. Kaya kung hindi pwede yung una nang yayakapin ko, sabihin ko, Lord, it is for you. Nakita no? Lord, it's not for me, it's for you. It's for other people. Kasi ito ay misyon. At kami, pag nakikita nyo kami, itinutuwid namin ang nakikita namin hindi maganda sa ating institusyon. It's because of our love for you. Gusto namin aangat tayong lahat, walang maiwanan. Pag kayo ay hindi na kayo, nasasaktan kayo at nakasimangot na kayo sa amin, I think hindi magandang senyales yun. Kasi kami ang tatay. Wala na kayong nanay. Kami ang tatay at nanay mo. Ang hirap. Pero sana na ibabahagi ko sa inyo ang gusto ko. At naiintindihan nyo ang aking pagbabahagi. Ito yung mga pagkakataon na
makapagbahagi ako ng ganitong palaisipan para sa ating lahat. Pero kasama nito ang pagpapaalala ng pasasalamat sa inyong lahat. Nandun pa rin yung aming pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga sakripisyo para matupad natin ang ating hinahangad para sa ating institusyon. Bilang wakas, gusto ko pakinggan si ate. Ate, bakit ka bumabalik dito sa PAL? Hindi ka na. Si ate ay nanood na. Nanood ka ng konserto ng ate, no? Si ate bilang bayo na kasama niya dito. Na nag-birthday. Dito na tayo. Bakit kayo bumalik? Si Ma'am Sil. Alam mo? Dito. Anong nagustuhan niyo sa ating fan? Nawawala po yung stress ko. Pag napunta dito sa SBD Park. Ang ganda yung sagot niya, simple lang. At alam ko, naririnig niyo rin yun sa ibang tao. Hindi yun lang po alam na kaming nandito ay nai-stress. So di ba, nai-stress kami kung minsan gusto namin maibigay ang the best. Pero yun, bahagi ng sacrifice natin. Thank you, ate. Naririnig natin sa maraming tao yun, nawawala yung stress. At ito yung inspirasyon natin na pagbutihin ang ating paglilingkod sa ating institusyon. Salamat po sa inyo at muli, pasalamatan natin ng Diyos at sana sa darating na, ito yung last na gusto kong sabihin, na ang importanteng okasyon sa buwan na ito ay yung season of creation. Na magsaya tayo. Ang farm natin, hindi ito ipinagmamalaki, pero yung attention ng simbahan nakatingin sa atin dahil SBD Laudato Si Farm, alam na nila ang ibig sabihin ng season of creation. At pagyamanin natin ito, tuluyan natin ipalaganap ang mabuting hangarin natin na ang SBD Laudato Si Farm, hindi lamang siya during season of creation, pero ang SBD Laudato Si Farm ay isinasabuhay ang espiritu ng season of creation sa buong taon at sana sa mga darating na panahon. At ito ang dahilan, sabi ni ate, nawawala ang stress kasi ang kalikasan ang tunay na pagbibigay ng kaligtasan kasama ang Diyos na lumikha ng sanlibutan. Amen. Sa bawat sandali ng busa't bighati, pag-ibig mo'y nanatili sa puso at sa bawat tuwa ay kapiling ka. Hatid mo ay pag-asa, ganap na ligaya. Panginoon, tinawag mo ako sa gitna ng dilim, inakay mo ko, niyakap mo mga pagkukulang ko. Aking Panginoon, narito ako.